Mga idolo, ang Minnesota Timberwolves ngayon ay may Anthony Edwards, LaMelo Ball, Rudy Gobert, Jaden McDaniels at ang kakakuha lang nila na si Jonathan Kuminga. Isang team na may elite scorer, elite playmaker, athletic slasher at defensive player of the year level rim protector. Kung mag-click ang lahat ng pieces na to, baka hindi lang Western Conference contender ang Minnesota Timberwolves, baka championship threat na talaga sila. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ibang Minnesota Timberwolves ang makikita natin sa paparating na 2026-27 NBA season. Matapos nilang kunin sila LaMelo Ball noong off-season, nagdagdag pa sila ngayon ng isang player na kaya magbigay ng athleticism, transition scoring at pressure sa rim, si Jonathan Kuminga. Ayon sa NBA.com, nag-agree si Kuminga sa Minnesota sa 2-year $13 million deal na may player option at inaasahang magiging bahagi siya ng starting group kasama sina Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels at Rudy Gobert. At dito nagiging interesting ang lahat mga idolo dahil hindi lang ito tungkol sa kung gaano kagaling si Kuminga. Ang tunay na tanong, ano ang magiging epekto niya kina Anthony Edwards, LaMelo Ball at Rudy Gobert? At higit sa lahat, kaya na ba ng bagong look Timberwolves na mag-champion? Si Jonathan Kuminga ba talaga ang missing piece? Hindi siya ang player na aasahan mo magdala ng buong opensa. Hindi rin siya ang pinaka-reliable na 3-point shooter. Pero ang meron siya na sobrang valuable sa Minnesota ay ang athleticism, size at ability na umatake sa rim. Last season, nag-average siya ng around 12.5 points at 4.2 rebounds. At sa buong career niya, nasa 50% shooting siya mula sa field. At isipin mo ang potential matchup problem. May Anthony Edwards ka na kayang umatake. May LaMelo Ball ka na kayang gumawa ng plays at maghanap ng open teammates. Tapos may Kuminga ka na pwedeng tumakbo sa transition at umatake sa paint. Kapag nag-collapse ang depensa dahil kay Ant-Man, pwedeng sumugod si Kuminga. Kapag naman si Kuminga ang nakakuha ng advantage at nag-collapse ang depensa, pwedeng makahanap si LaMelo ng open shooter. At kapag pareho silang binantayan, Anthony Edwards ang pwedeng sumabog. Iyan ang tinatawag na multiple points of attack. At ito ang isa sa pinakamalaking potential benefits ni Kuminga. Alam naman natin si Anthony Edwards ang pangunahing offensive weapon ng Wolves. Pero kapag ikaw ang primary scorer ng team, hindi mo gustong bawat possession ay kailangan mong gumawa ng mahirap na shot. Dito pwedeng makatulong si Kuminga. Kapag nag-drive si Ant-Man at nagdala ng dalawang defender sa kanya, hindi naman kailangan tumigil lang opensa. Pwedeng nasa weak side si Kuminga, pwedeng mag-cut, pwedeng tumakbo sa transition, pwedeng mag-attack sa close-out. At higit sa lahat mga idolo, pwede siya ang kumuha ng physical contact sa loob. Ibig sabihin, hindi lang points ng Minnesota ay kailangan manggaling kay Edwards. At kapag mas fresh si Ant sa fourth quarter, mas dangerous siya kapag kailangan na ng Wolves ng clutch scoring. Pero para sa akin mga idolo, isa sa pinaka-interesting na combination ay LaMelo Ball at Jonathan Kuminga. Bakit? Because LaMelo Ball is a natural playmaker. Noong 2025-26 season, nag-average siya ng 20.1 points at 7.1 assists habang naglaro ng 72 games para sa Charlotte. At ngayon mga idolo, isipin mo kung ang isa sa mga papasahan niya ay si Kuminga. Early offense, pass break, pick and roll, backdoor cut, lob pass, kick out. Maraming options mga idolo. At dahil 6'7 si LaMelo, meron siyang size bilang primary ball handler. Habang si Kuminga naman ay may athleticism para mag-finish sa taas. Kapag nakakuha ng rebound si Gobert o McDaniels at mabilis na naipasa kay LaMelo, pwedeng dalawang pasa lang, nasa kabilang basket na si Kuminga. At kapag pinili naman ng depensa na magbantay sa transition, then LaMelo can slow it down and create. Ito ang klase ng versatility na pwedeng maging malaking advantage ng Wolves. Now let's talk about the defensive foundation. Si Rudy Gobert, 7'1", elite rim protector. At ang role niya sa lineup na ito ay hindi kailangan maging complicated. Kailangan lang niyang gawin ang ginagawa niya, protect the paint. Kapag nag-pressure si na Edwards at McDaniel sa perimeter, may safety net sa likod. Kapag nag-drive ang opposing guard, Gobert. Kapag may slashers, Gobert pa rin. Kapag may nag-attempt na pumasok sa restricted area, good luck. At dito pwede maging interesting si Kuminga. Dahil kapag naglaro si Kuminga bilang physical forward at si Gobert ang nasa likod niya, mas may freedom si Kuminga na maging aggressive sa depensa.
Hindi niya kailangan maging perfect. Kailangan lang niyang gamitin ang athleticism, length at physicality niya. At syempre mga idolo, hindi pwedeng mawala si Jaden McDaniels. Isa siya sa pinakamahalagang defensive pieces ng Minnesota. At kung magkakaroon ng lineup na may McDaniels, Kuminga at Gobert, sobrang haba ng defensive frontcourt na yan. Imagine mo, McDaniels guarding the opposing team's best wing, Kuminga using his athleticism and physicality, Rudy Gobert protecting the rim, at may Anthony Edwards na pwedeng gamitin ng athleticism niya sa perimeter. Kapag synchronize ang lahat, pwedeng maging nightmare ang Wolves para sa opposing offenses. At mga idolo, hindi lang sila may depensa. Ito ang bagay na maaaring hindi napapansin ng ibang fans. Hindi lang defensive team ang Minnesota. May scoring depth din sila. May Anthony Edwards, may LaMelo Ball, may Kuminga, may Donte DiVincenzo, may Ayo Dosunmu, may Terrence Shannon Jr., may Bones Highland, at meron silang iba pang rotation pieces tulad ni na Josh Green, Jalen Clark at Trey Lyles. At ang current roster listing ng NBA at basketball references ay nagpapakita ng malalim na collection ng guards, wings at bigs para sa Wolves. At bawat isa ay may potensyal at may mga role. DiVincenzo, 3-point shooting, hustle at perimeter defense. Ayo Dosunmu, defense, ball pressure at secondary playmaking. Terrence Shannon Jr., athleticism at scoring punch. Bones Highland, instant offense kapag kailangan ng shot creation. Josh Green, wing defense at transition play. At kapag kailangan ng size, may Gobert, McDaniels, Kuminga at iba pang forwards at bigs. Pero mga idolo, huwag nating sabihin agad na automatic championship team ang Minnesota. May malaking question mark dito, yung chemistry. Dahil bago ang lineup, LaMelo ay bagong addition, Kuminga ay bagong addition as well, at nagbago rin ang frontcourt composition ng team matapos ang off-season moves. So ang challenge kay Coach Chris Finch ay paano niya paghahaluin ang lahat ng talent na ito. Sino ang magiging primary ball handler? Gaano karaming possession ang kay LaMelo? Gaano karami ang kay Ant? Paano gagamitin si Kuminga? At higit sa lahat, paano magiging consistent ang depensa habang ginagamit ang offensive talent ng team? Dahil maganda sa papel ang lineup, pero sa NBA, paper talent means nothing kung hindi gumagana sa actual game. So, championship contender ba ang Minnesota Timberwolves? Ang sagot ko dyan ay yes. Pero automatic bang champion? No. At may malaking difference iyon. Ang potential lang team na ito ay sobrang taas. Imagine a healthy LaMelo Ball running the offense, Anthony Edwards as the primary scoring superstar, Jonathan Kuminga attacking the rim and running in transition, Jaden McDaniels defending elite wings, at Rudy Gobert protecting the paint. Then sa bench, may shooting, defense, athleticism at additional ball handlers. Kung mag-click ang chemistry, sobrang hirap nilang i-match up. At ang pinaka-importanting factor dito, si Anthony Edwards. Kung umabot si Ant sa level kung saan consistently niyang kayang mag-dominate sa playoffs, then suddenly, this team becomes very dangerous. Dahil hindi na lang siya ang nag-iisang offensive creator. May LaMelo na, may Kuminga na, at may Gobert na nag-aayos ng depensa. Kaya mga idolo, ang Minnesota Timberwolves ngayon, 2026-27 season ay maaaring maging isa sa pinaka-interesting na team sa Western Conference. Hindi sila perfect, may chemistry questions pa, may shooting questions, at kailangan pa natin makita kung paano mag-fit sina LaMelo at Kuminga sa system ni Chris Finch. Pero kung healthy ang core, kung mag-click ang chemistry, hindi imposibleng makita natin ang Timberwolves na lumalaban para sa NBA Championship. At si Kuminga, bakit hindi siya ang pinakamalaking pangalan sa roster? Pero pwede siyang maging isa sa pinakamahalagang pieces. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng isa pang superstar. Kailangan mo lang ng player na kayang punan ng mga bagay na kulang sa team. At sa Minnesota, athleticism, rim pressure at transition scoring ang pwedeng idagdag ni Kuminga. Kaya ang tanong ngayon mga idolo, Minnesota Timberwolves, Western Conference contender lang ba sila? O sila na ang dark horse na pwedeng mag-shock sa buong NBA? Comment down below. Championship caliber ba ang Wolves? Yes or no mga idolo? At kung gusto ninyo ng mas marami pang NBA breakdown, player comparisons at latest NBA stories, make sure na nakasubscribe kayo sa channel, i-hit ang notification bell at samahan niyo ako na sa susunod na video. Dahil dito sa channel na ito,
Basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.